Sinanay ang mga piloto na magtiwala sa kanilang mga instrumento at baliwalayin ang anumang mga bagay na walang katuturan. Ngunit kung minsan, ang kalangitan ay nagpapakita sa kanila ng isang bagay na hindi nila maaaring baliwalain. Mga bagay na gumagalaw ng may layunin. Mga bagay na ang ikinikilos ay parang hindi gaya ng isang aircraft. Mga bagay na tila interesado. At ang unang pilotong nakaunawa niyan ay isang batang tenyente na lumilipad sa ibabaw ng North Dakota nang gabing natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang dogfight laban sa isang bagay na hindi dapat nag-e-exist. October 1, 1948, nasa isang routine night patrol si Lieutenant George Gorman sa Fargo, North Dakota. Maliwalas ang kalangitan, walang traffic, perpekto ang visibility. Habang lumilipad siya pataas sa 5,000 feet, nakita niya ang isang glowing white sphere tila lumulutang sa ilalim niya. Makinis, tahimik at maliwanag. Noong una, inakala niyang isa itong eroplano. Ngunit kinumpirma ng kanyang radyo na walang anumang nasa radar. Walang naka-schedule, walang dapat ay naroon. Nag-dive si Gorman patungo rito nang biglang lumipad pataas ang bagay patungo sa kanya. Hinila niya ang control stick, kumislap ang sphere, halos tumama na sa kanyang canopy, nagmintis lamang ng ilang pulgada. At ang sumunod, isang 27-minute dogfight sa pagitan ng isang trained fighter pilot at isang tahimik na object singlaki ng isang light bulb. Kumikilos na parang may buhay. Sharp turns, instant climbs, bigla ang paghinto. Mas mabilis mag-accelerate ang UFO kaysa sa anumang sasakyang panghimpapawid noong panahong iyon. Sa isang punto, direktang sumugod ito kay Gorman ng harapan. Naghanda si Gorman para sa isang impact, ngunit sa huling segundo, ang sphere ay biglang lumipad pataas at naglaho sa mga bituin. Ayon sa Air Force, weather balloon lamang ito. Sinasuggest sa mga skeptics na maaaring misidentified light o malayong aircraft lamang ito. Pero ang mga balloons hindi gumagawa ng mga dives, vertical climbs o 90-degree turns. Ang pinaka-realistic na paliwanag ay nananatiling mahirap unawain. Naka-encounter si Gorman ng isang bagay na gumagalaw ng may intelligence, isang bagay na completely unknown sa kalangitan noong 1948. At umpisa pa lamang yan dahil nakaligtas si Gorman sa kanyang engkwentro, hindi ganoon kaswerte ang sumunod na piloto. October 21, 1978 sa Australia, isang 20-year-old pilot na si Frederick Valentich ang nagpapalipad ng isang maliit na Cessna plane sa ibabaw ng Bass Strait. Kalmado ang panahon, radio's clear, ang lahat ay routine. Hanggang sa magradyo si Valentich sa Melbourne Air Traffic Control at sabihing, "There's a large aircraft above me." Sinuri ng mga controller ang kanilang radar. Walang anuman ang naroon. Ipinagpatuloy ni Valentich ang paglalarawan nito. "Long, metallic, moving fast. It's not an aircraft. It's hovering." Pagkatapos ay isang tunog ang pumutol sa transmission. Isang pagkayod ng metal, parang metal na kumikiskis sa isa pang metal. Pagkatapos ay katahimikan. Agad na naglunsad ng mga search and rescue team, ngunit walang natagpo ang wreckage, walang bangkay, walang oil slick, walang kahit anuman. Iminungkahi ng mga officials na pilot disorientation o misidentification ng isang conventional aircraft ang nangyari. Katulad ng mga dahilan ang binigay ng mga skeptics. Ngunit walang anumang bagay sa kasaysayan na makakapagpaliwanag ng isang naglahong eroplano, isang tuloy-tuloy ngunit naputol na transmission sa kalagitnaan ng pag-uusap, o isang hovering metallic object sa isang maaliwalas na kalangitan. Hanggang ngayon ang eroplano ni Valentich hindi pa natatagpuan. Gayunpaman ang kanyang paglalarawan ng isang malaki, tahimik at metallic craft ay tumutugma sa isang kaso na mangyayari pagkalipas ng ilang taon. Ngunit hindi lamang nakita ng susunod na piloto ang bagay, nakita rin ito ng kanyang buong tripulante. Inilarawan ni Valentich ang isang napakalaking metallic craft, ngunit isa pang piloto ang makaka-encounter ng isang bagay na mas malaki pa. At sa pagkakataong ito,
Lumitaw ito sa radar. November 1986, ang Japan Airlines Flight 1628 ay nagdadala ng mga kargamento sa Alaska. Isang Boeing 747, mga bihasang tripulante. Habang tumatawid sila sa Yukon, napansin ni Captain Kenju Terauchi ang mga ilaw na sumusunod sa kanila. 2 glowing objects sumusunod sa aircraft. Tapos may lumitaw na ikatlong bagay. Napakalaki nito. Sa sobrang laki, nahaharangan nito ang mga bituin sa likuran nito. Si Terauchi nagradyo sa anchorage control. Chinek ng mga controllers ang radars at kinumpirmang may unknown object ang sumusunod sa 747. Sa loob ng halos 30 minuto, ang napakalaking craft gumagalaw sa tabi nila. Nagbabago ng altitude, umiikot at nagbabago-bago ang kanilang bilis. Kalaunan inilarawan ito ni Terauchi bilang dalawang magkatabing aircraft carrier. Malaki, tahimik, structured, hindi magaan, hindi atmosphere, isang vehicle. Nang sa wakas ay lumapag na ang eroplano, in-interview ng mga opisyal ng FAA ang mga tripulante. Ang mga radar tape ay in-archive at na-misplace daw matapos ang isang request mula sa isang ahensya ng Estados Unidos. Sinasuggest ng official reports na misidentified lights o natural phenomenon ito. Para sa mga skeptics, atmospheric mirage o instrument errors ito. Ngunit dahil sa maraming pilotong nakakita at kumpirmasyon ng radar, wala sa mga paliwanag ang tila aakma. Structured ang bagay, intelligent at hindi maikakailang naroon. Pero hindi ito isolated incident at hindi rin bago. Sa katunayan, may katulad na nangyari ilang dekada na ang nakakalipas sa US airspace, pero sa pagkakataong iyon, napalapit ng husto ang piloto kaya't ang kanyang blip sa radar nag-merge sa isang hindi kilalang bagay pagkatapos ay hindi na muling nakita ang kanyang jet. November 23, 1953. Isang interceptor ng US Air Force F-89 Scorpion ang mabilis na lumipad mula sa Kinross Air Base sa May, Michigan. Sinusubaybayan ng mga operator ng radar ang isang hindi kilalang bagay sa ibabaw ng Lake Superior. Panahon ito ng Cold War, mataas ang tensyon. Naniniwala silang maaaring isa itong Soviet aircraft. Hinabol ni Lieutenant Felix Moncla at ng kanyang radar operator ang hindi kilalang target. Binabantayan ng command ang parehong radar blip, ang jet at ang hindi kilalang object. Palapit ng palapit, tapos ay may nangyaring imposible. Ang dalawang radar blips ay nag-merge sa isa. Pagkalipas ng ilang segundo, nawala sa radar ang natitirang blip sa bilis na hindi kailanman kayang makamit ng F-89. Agad na naglunsad ng search party ang Air Force. Walang natagpuang wreckage, walang mga senyales, walang mga debris. Ang opisyal na paliwanag, pilot error o masamang panahon. Kahit pa maaliwalas naman ang panahon at iginigit ng mga operator ng radar, hindi bumagsak ang jet ni Moncla kundi naglaho ito. Ngunit hindi lamang ang Lake Superior ang lugar kung saan mahilig makipaglaro ang mga unknown objects na ito sa ating mga aircraft. Sa buong mundo, sa parehong taon, isa pang tripulante ang makakatagpo ng mga glowing objects na sumusunod sa kanila ng milya-milya. At sa pagkakataong ito, nakuna nila ito ng kamera. December 1978 sa New Zealand, isang cargo aircraft ang lumilipad malapit sa mga bulubundukin ng Kaikoura. Nakikita ng parehong piloto ang matingkad na mga orb na sumusunod sa aircraft. Nagbabago ang laki, hugis at altitude. Tumawag ang crew sa ground radar. Kinumpirma nila, multiple unknown targets ang sinusubaybayan sa tabi ng eroplano. Sa isang punto, isang glowing object ang gumagalaw ng napakalapit kaya't ang mga instrumento ng aircraft ay nagsimulang mag-fluctuate. Ngunit sa pagkakataong ito, ang phenomena na i-record gamit ang isang professional broadcast camera. Mga ilaw na naghihiwalay, nagsasama-sama, susundan ng aircraft, biglang nawawala, lilitaw muli ilang milya ang layo. Nang ipalabas ang footage sa national television,
nagsimula ng investigasyon ng militar ng New Zealand. Hindi nila may paliwanag ang mga bagay, hindi nila may paliwanag ang datos ng radar, at hindi nila may paliwanag kung paanong tila alam ng mga ilaw na ito kung saan eksaktong patungo ang eroplano bago pa man ito pumunta roon. Ayon sa official statements, walang natukoy na banta. Itinuro ng mga skeptics sa mga between, satellite o atmospheric distortions. Ngunit ang footage na pinatutunayan ng radar at maraming saksi ay nagpapakita ng mga objects na kumikilos ng may intelligence na sinusubaybayan ng eroplano ng may precision. Ilang dekada na ang mga encounters na ito, ilang kontinente at iba't ibang flight types, military fighters, commercial flights, cargo planes. Iba't ibang piloto, iba't ibang bansa, parehong imposibleng behavior. At kung totoo ang pattern, kung ano man ang mga bagay na ito, hindi lang nila tayo pinapanood. Pinapanood din nila mga taong sinanay na habulin sila. Ano man ang katotohanan, eksperimentong teknolohiya, maling akala o iba pang bagay, nakita ito ng mga pilotong ito. At ang kalangitan, hawak pa rin ng mga sikreto. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.